Sa gitna ng nakapapasong init sa palengke ng San Roque, isang babaeng nagngangalang Sarah Magbanua ang nakatayo, hinaharap ang kayabangan ng isang korap na pulis. Ang kanyang katapangan ay magiging viral at yayanig sa maraming tao. Ngunit sa likod ng hiyawan ng taong bayan, isang madilim na sabwatan ang nagsimulang kumilos. Sino nga ba ang tunay na kaaway? Ito ang kwento ni Sarah Magbanua. Simula ng isang aninong operasyon. Tanghaling tapat noon, tumatagos ang sikat ng araw sa mga yero ng palengke ng San Roque, sinusunog ang balat ng sinumang mangahas na hamunin ang init. Ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy ng tuyo, sili, at pawis ng tao na umiikot kasabay ng sigawan ng mga tindero-tinderang nagpapaligsahan sa pag-aalok ng kanilang paninda. Sa gitna ng kaguluhang iyon, kalmadong naglakad si Sarah. Ang itim na bag sa kanyang balikat ay bahagyang umuugoy. Sa bawat paglipat niya mula sa isang pwesto patungo sa isa pa, ang mahaba at itim niyang buhok ay malambot na nakalugay. Paminsan-minsan ay nahahagip ito ng hangin mula sa electric fan ng nagtitinda ng palamig na sumasalamin sa bahagyang kislap sa ilalim ng sikat ng araw na tumatalbog mula sa bubong na yero. Iba ang itsura ni Sarah kumpara sa karamihan ng mga mamimili. Ang kanyang lakad ay tuwid, ang kanyang tingin ay nakatuon, at ang kanyang presensya ay nagpapalabas ng katatagan. Ang suot niyang puting kamiseta ay hapit sa kanyang balingkinitang katawan na tinernohan ng itim na pantalon, dahilan upang magmukha siyang simple, ngunit disente. Ang mga tindero na nakakakilala sa kanya ay bumabati ng may galak, ang iba ay matipid na ngumingiti. Alam nilang madalas tumulong si Sarah sa pagtatanggol sa maliliit na negosyante mula sa mga kotong ng mga otoridad sa palengke. Bagamat mukhang relax ang kanyang katawan, ang kanyang isip ay nanatiling alerto. Nabalitaan na niya na ngayong araw ay darating na naman ang ilang mga otoridad para maningil ng key protection money. Huminto si Sarah sa pwesto ng gulay ng kanyang suki na si Nanay Remay. Isang matandang babaeng maisuot na kupas na bandana na itinuturing na niyang parang sariling ina. Mabili ba tayo, Nay? Malambing niyang tanong habang inaayos ang mga kamatis na nakakalat sa mesa. Ngumiti ng mapait si Nanay Remay, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod. Mabili naman, anak, Sarah, pero mamayang hapon ay tiyak na darating na naman sila, bulong niya. Ang tono ng pagsuko ay nagpatigas sa panga ni Sarah. Sa loob-loob niya, nasusuka siya sa takot ng maliliit na tao sa unipormeng dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Gayunpaman, pinili niyang manahimik muna sa ngayon. Mula sa malayo, ang tunog ng mabibigat na bota at mahabang pito ay bumasag sa ingay ng palengke. Ilang mga tindero ang kusang tumigil sa pagtitinda at yumuko. Dahan-dahang lumingon si Sarah, ang kanyang mga mata ay naningkit habang tinatagos ang karamihan. Alam na alam niya, ang tunog na iyon ay hindi mula sa janitor o ordinaryong sekyo ng palengke. Ang mabibigat na hakbang na iyon ay may dalang aura ng kapangyarihan at pang-aabuso. Huminga ng malalim si Sarah, inunat ang balikat at naghanda. Dahil ang tanghaling ito na dapat sana ay karaniwan lang ay magiging simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng bentahan sa palengke ng bayan. Muling umalingaw ang pito, binasag ang mga natitirang tawanan at tawaran. Lumingon ang mga tao sa pinanggalingan ng tunog. Mula sa pasilyo ng paradahan, lumitaw ang isang figura na agad nagpabigat ng tensyon sa paligid. Isang pulis na mataba ang tiyan, naglalakad ng nakaliyad ang dibdib na parang isang maliit na hari sa kanyang nasasakupan. Ang pangalan niya ay Corporal Rolly, ang pulis palengke na kilala sa pagiging mayabang at mainitin ang ulo. Tumutulo ang pawis sa kanyang bilog na mukha sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Kahit na mukhang pagod ang kanyang katawan, ang kanyang mga hakbang ay nanatiling mapagmataas. Tila lahat ng tao sa palengke ay mga alipin na dapat yumuko sa kanya. Ang suot niyang unipormeng kaki ay mukhang marumi at masikip. Ang buton sa gitna ay halos matanggal na dahil sa laki ng kanyang tiyan. Sa kanyang baywang ay nakasabit ang posas, batuta, at isang lumang baril na bihirang linisin. Ngunit sapat na ito upang takutin ang maliliit na tindero. Huminto si Corporal Rolly sa harap ng pwesto ng prutas at tinitigan ang may-ari ng malamig. Nasaan ang pangsiguridad ngayong buwan? Ha! Sigaw niya sabay sipa sa kahon ng prutas hanggang sa gumulong ang mga mansanas at dalandan sa lupa. Ang matandang may-ari ng pwesto ay nakayuko lang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang ilang lukot na pera mula sa supot na plastik.
Si Sarah, na nakatayo hindi kalayuan doon, ay pinapanood ang pangyayari na may naninigas na mukha. Madalas na niyang naririnig ang pangalan ni Corporal Rolly na binabanggit ng may takot. Ang lalaking ito ay matagal nang naging bangungot na nangingikil sa mga tindero ng palengke sa ilalim ng dahilan ng inseguridad. Ang ilang mga tinderong nangahas lumaban ay ipinasara ang pwesto ng walang dahilan. May mga nawala pa nga ng walang bakas. Ang ganitong tanawin ay hindi na bago kay Sarah. Ngunit iba ang pakiramdam sa pagkakataong ito. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagsipa ni Corporal Rolly sa paninda, isang kayabangan na lumampas na sa hangganan. Ang mga tindero ay isa-isang tumahimik. Nagkunwari silang abala at hindi nangahas tumingin. Dahan-dahang humupa ang ingay ng palengke. Napalitan ito ng mga bulong ng takot at yabag ng bota ng pulis na tumatapak sa mga natirang prutas sa lupa. Ang mainit na hangin ay lalong nakasasakal. Ikinuyom ni Sarah ang kanyang kamao at tumitig ng diretso sa matabang pulis. Sa loob niya, mayroong nagsimulang kumulo. Galit na matagal nang pinipigil. Alam niya na kung mananahimik siya ngayon, babalik ulit si Corporal Rolly bukas. Mambubus ka ng mas marami pang tao gamit ang unipormeng dapat sana ay nagpoprotekta. Biglang binasag ng maliit na tili ng isang matandang ina ang katahimikan ng palengke. Nagkalat ang mga kahon ng gulay sa lupa. Gumulong ang mga kamatis hanggang sa paanan ng mga mamimili na agad umiwas na may mapuputlang mukha sa takot. Ang matandang babae, si Nanay Reme, ay nagsikap na pulutin ang kanyang mga paninda isa-isa gamit ang nanginginig na kamay. Ngunit sa tuwing siya ay yumuyuko, ang itim na bota ng matabang pulis ay muling sinisipa ang kahon. Kung ayaw mong magbayad, huwag kang magtinda rito. Bulyaw ni Corporal Rolly sa garalgal na tono. Ang kanyang malalim na boses ay tumalbog sa pagitan ng mga pwesto sa palengke, dahilan upang umiyak ang ilang maliliit na bata sa takot. Ngunit ang mas masakit ay hindi lang ang sigaw na iyon, kundi ang tingin ng mga tao sa paligid na piniling yumuko. Tila ang pangyayaring iyon ay hindi nila problema. Si Sarah Magbanua ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng pasilyo ng palengke. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tanawin na nagpapakulo ng kanyang dugo. Nakita niya si Nanay Reme, ang babaeng kilala niya ng lubusan, na tuwing umaga ay nagbibigay sa kanya ng diskwento sa sili at gulay dahil lamang sa malasakit. Ngayon, ang matandang babae ay ipinapahiya sa harap ng lahat ng walang sinumang nangangahas tumulong. Tumigas ang panga ni Sarah, bumilis ang kanyang paghinga, ang mainit na hangin na maihalong alikabok at amoy ng pawis ay lalong bumigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa pagkasuklam na bumubulwak sa loob niya. Ang ibang mga tindero ay bumubulong na lamang. Ang iba ay lumingon kay Sarah nang may pag-aalala, tila nagmamakaawa na huwag na siyang makialam. Kilala nila kung sino si Corporal Rolly. Ang mga taong nagtatangkang lumaban sa kanya ay karaniwang hindi nagtatagal sa palengke. Ngunit, hindi si Sarah ang tipo na kayang manahimik. Masyado na siyang maraming beses nakakita ng mga otoridad na tinatrato ang maliliit na tao na parang mga alipin. Sa kanyang isipan, umiikot ang mukha ng kanyang ama sa nakaraan na minsan nang kinutongan ng mga pulis sa kalsada hanggang sa malugi at bumagsak. Ang alaalang iyon ay naging baga na muling nag-apoy ngayon sa harap ni Nanay Remay na tinatrato na parang basura. Ang mga hakbang ni Sarah ay maririnig na matatag sa gitna ng mga bulong ng takot. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig kay Corporal Rolly nang walang takot. Ang bawat hakbang niya ay nagpabilis sa tibok ng puso ng mga tindero. May ilan pang humila sa kamay ni Sarah ng mahina, sinusubukang pigilan siya. Ngunit walang pakialam si Sarah. Sa kanyang isipan, iisa lang ang laman. Kailangang may magpatigil sa lalaking ito ngayon din hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ngunit alam niya ang isang bagay na tiyak. Ang takot ay hindi na dapat maging lengguwahe na naiintindihan ng mga tapat na tao sa palengking ito. Mabigat at matatag ang bawat tapak ni Sarah sa sementadong sahig ng palengke na puno ng mansa ng lupa at bulok na prutas. Ang tunog ng kanyang tsinelas at ang mga bulong ng takot ng mga tindero ay sumabay sa bawat hakbang niya. Ngunit ang paningin ni Sarah ay nakatuon lamang sa isang figura, ang matabang pulis na si Corporal Rolly. Lalong naging nakasasakal ang init ng hangin nang huminto siya mismo sa harap ng lalaki. Pulis ka ba o siga? Matalas niyang sabi, humiwa sa hangin na kanina ay puno ng takot.
Ang mga tao sa paligid ay biglang natahimik. Ang mga ulo ay lumingon, ang iba ay nagtakip ng bibig. Hindi makapaniwala na may isang babaeng nangahas magsalita ng ganoon sa harap ng isang nakaunipormeng otoridad. Natigilan sandali si Corporal Rowley. Hindi niya inasahan na may maglalakas loob na hamunin siya sa harap ng publiko. Ngunit sa sumunod na sandali, namula ang kanyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil nasaling ang kanyang ego. Humakbang siya palapit, tinignan si Sarah mula ulo hanggang paa nang may mapanghamak na tingin. Anong pinakikialam mo, Neng? Garalgal niyang sabi. Mabigat ang kanyang hininga, parang sumisitsit mula sa dibdib na masyado ng matagal nilunod ng galit at kayabangan. Usaping pansiguridad ito. Wala kang alam. Dagdag pa niya sabay tawa ng maikli. Ang tawang iyon ay hindi dahil nakakatawa, kundi tawa ng taong sanay mang-api. Gayunpaman, hindi na tinag si Sarah. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang balikat ay hindi nanginginig kahit kaunti. Ang kanyang tingin ay tumusok pabalik kay Corporal Rowley, dahilan upang panandali ang mawalan ng sasabihin ang lalaki. Seguridad mula kanino? Mula sa sarili mo. Muling sabi ni Sarah. Sa pagkakataong ito ay mas malakas, tinitiyak na maririnig ng lahat. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa pagitan ng mga pwesto sa palengke, tumalbog sa mga dingding na yero at nabubulok na kahoy, tulad ng isang sampal sa kamalaya ng mga taong matagal ng piniling manahimik. Ilang mga tindero ang nagsimulang magtaas ng mukha, nakatingin kay Sarah na may bahagyang pag-asa sa kanilang mga mata. Tila may kung anong nabuhay sa loob nila. Mumiwi si Corporal Rowley at inayos ang kanyang tayo ng may kayabangan. Sa tingin mo ba ang pagtapang-tapangan mo ay magmumukha kang magaling, sabi niya sa boses na pilit pinabababa. Ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang kanyang kanang kamay ay naglaro sa batuta sa kanyang baywang, pinupukpok-pukpok ang kaliwang palad na tila nagbibigay ng babala. Subalit na natiling nakatitig si Sarah nang walang takot. Hindi ko lang masikmura na makita ang isang alagad ng batas na tulad mo na tinatakot ang mga tao, matapang niyang sagot. Biglang bumigat ang hangin. Tila bumagal ang oras. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa dalawang figurang magkaharap sa gitna ng palengke, isang batang babae na nangahas lumaban at isang matabang pulis na sanay mang-api. Ang paligid na kanina ay maingay ay naging entablado ng tensyon. Naghihintay ng unang pagsabog, tumawa ng malakas si Corporal Rowley. Ang kanyang boses ay paos at mabigat, tumatalbog mula sa bubong na yero at dingding ng mga tindahan hanggang sa umalinggaw sa buong pasilyo ng palengke. Ang mga taong kanina ay nakatingin ay nagsimulang umatras ng dahan-dahan, takot na madamay sa gulo na lalong umiinit. Ang tawang iyon ay hindi nakakatawa, kundi isang pangungutya na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Nakakatawa ka rin, pang-iinsulto niya. Tinapik-tapik niya ang kahoy na batuta sa kanyang kamay, tila naghahandang manakit. Ang pawis sa kanyang sentido ay tumutulo ng masagana, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa init at emosyon na pinipigil niyang sumabog. Sa ilalim ng nakapasong sikat ng araw, ang mukha ni Corporal Rowley ay namumula na parang baga na handang mag-apoy anumang oras. Humakbang siya pasulong ng isa, inilabas ang kanyang bilog na katawan at iniliad ang dibdib. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang magulo ang palengking ito, sabi niya sa tumataas na boses, dahilan upang yumuko ng mas malalim ang ilang tindero sa likuran. Sa tingin mo ba magiging ligtas ang lugar na ito kung wala ang mga tulad ko? Kami ang haligi, naiintindihan mo. Haligi ng kaayusan. Dumura siya sa lupa ng malakas. Ang kanyang laway ay tumalsik malapit sa paa ni Sarah magbanua. Isang sinadyang pang-iinsulto. Ilang nakasaksi ay nagpigil ng hininga. May gustong sumaway, ngunit walang nangahas magsalita. Para sa kanila, ang paglaban kay Corporal Rowley ay katumbas ng paghamon sa buong puwersa ng pulisya. Ngunit hindi na tinag si Sarah. Ang kanyang tingin ay nanatiling matalim, tinutupok pabalik ang kayabangan na nakatayo sa kanyang harapan. Malinaw niyang nakikita kung paano nakabubulag ang kapangyarihan sa katotohanan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Corporal Rowley ay parang pagbibigay katwiran sa pang-aabusong matagal na niyang ginagawa. Para kay Sarah, ang lalaki sa harap niya ay hindi lang isang tiwaling pulis. Siya ay simbolo ng sakit na kumakalat sa katawan ng mga tagapagpatupad ng batas. Haligi ng kaayusan, isip ni Sarah ng malamig o pader ng pang-aapi.
Tumigas ang panga ni Sarah, ang kanyang mga daliri ay kumuyom sa gilid ng katawan. Napansin ni Corporal Rolly na ang babae sa harap niya ay hindi pa rin nagpapakita ng takot at ito ay lalong nagpaalab sa kanyang ego. Wala ka bang hiya? Ha! Sigaw niyang muli. Ang kanyang boses ay umalingaw tulad ng dagundong ng tambol sa pagitan ng mga pwesto sa palengke. Iwinasiwas niya ang kanyang batuta sa ere, ipinagyayabang ang peking kapangyarihan na kanyang ipinagmamalaki. Ngunit, tinignan lang siya ni Sarah nang walang sinasabing salita, hinahamon siya sa katahimikan. Ang tensyon sa hangin ay parang apoy at gasolina na naghihintay na lang ng isang maliit na kislap para sumabog. Nagkatinginan ang mga tindero. Alam nilang may malaking mangyayari. Sa ilalim ng matinding init, ang dalawang figura ay nakatayo ng magkaharap. Kayabangan laban sa katapangan. At alam ng lahat na isa sa kanila ay hindi aatras ngayong araw. Biglang binasag ng boses ni Sarah ang mainit na hangin ng palengke tulad ng kulog sa tanghaling tapat. Hindi ka nagbabantay ng kaayusan. Ibinibenta mo ito. Nakakahiya na suot mo ang unipormeng iyan. Ang kanyang sigaw ay malakas, matalim at puno ng tapang. Ang boses na iyon ay umalinggaw-ngaw. Tumama ito sa puso ng bawat nakarinig. Sa isang iglap, ang palengke na kanina ay maingay ay biglang tumahimik. Wala nang tawaran, wala nang mga yabag. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang figura sa gitna ng pasilyo. Nakatayo si Sarah ng tuwid na may nag-aapoy na mga mata, habang ang mukha ni Corporal Rolly ay nagbago na parang baga. Ang ugat sa kanyang lieg ay nanigas, ang kanyang mga mata ay naningkit, ang kanyang hininga ay hinahabol dahil sa galit na naipon sa dibdib. Tinitigan niya si Sarah tila, hindi makapaniwala na may isang taong nangahas na insultuhin siya ng ganoon sa harap ng publiko. Sa tagal ng panahon, tuwing nagagalit siya, ang mga tao ay tiyak na tatahimik, yuyuko, at iabot ang kanilang pera ng walang imik. Ngunit, iba ang araw na ito. Sa ilalim ng nakapasong araw, isang batang babae ang tumayo at ibinunyag ang kanyang kabulukan sa harap ng lahat. Anong sinabi mo? Ha? Sigaw niya sa mabigat na boses. Mabilis siyang humakbang. Ang kanyang itim na bota ay padabog na tumama sa sahig ng palengke. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang malaking kamay ay lumipad at sinakal ang liig ni Sarah. Nagulat si Sarah. Ang kanyang katawan ay naitulak paatras hanggang sa tumama sa kahoy na mesa kung saan nakakalat ang mga gulay at prutas. Ang tunog ng kahoy ay lumagutok ng malakas kasunod ang tili ng mga tinderong nakasaksi. Napakahigpit ng sakal ni Corporal Rolly, kaya't namula ang mukha ni Sarah at napigil ang kanyang hininga. Sinubukan niyang alisin ang kamay nito. Ngunit ang pagkakahawak ay parang bakal na dumidiin sa kanyang lalamunan ng walang awa. Ang mga tao sa paligid ay napako lamang, walang sinumang nangahas gumalaw. May mga gustong tumulong, ngunit ang takot sa uniforme ng pulis ay tila nagbaon sa kanilang mga paa sa lupa. Sa gitna ng karamihan, tinakpan ni Nanay Remy ang kanyang bibig gamit ang kamay. Ang kanyang mga mata ay basa sa pagpipigil ng iyak. Itinulak ni Corporal Rolly si Sarah nang mas malakas hanggang sa tumaob ang mesa. Ang mga prutas ay gumulong sa sahig, ang mga basag na salamin ay nagkalat. Sino ka sa akala mo para magsalita ng ganyan? Bulyaw niya na may mukhang puno ng galit. Ngunit sa gitna ng karahasang iyon, ang mga mata ni Sarah ay nanatiling nakatitig sa kanya na may katapangan na hindi namamatay. Ang tingin na iyon ay tumutusok sa sinumang makakakita. Hindi tingin ng takot, kundi tingin ng isang taong handang lumaban hanggang huli. Sa sandaling iyon, alam ng buong palengke na ubos na ang pasensya ni Sarah, at may malaking mangyayari sa sandaling bumitaw ang malupit na kamay na iyon. Ang kamay ni Corporal Rolly sa lig ni Sarah ay lalong humigpit. Hinahabol niya ang kanyang hininga. Nagsisimula ng mandilim ang kanyang paningin. Mabigat ang hangin. Umiikot ang mundo sa kanyang paligid. Sinubukan ni Sarah na sumipa. Ngunit ang kanyang katawan ay talo sa laki kumpara sa katawan ng pulis. Ang tawa ni Corporal Rolly ay narinig sa kanyang tainga. Ang tapang mo sa pulis, ha? Ngunit sa gitna ng paninikip ng dibdib, nahagip ng mata ni Sarah ang isang bagay sa gilid ng mesa ng prutas, isang mahabang kahoy. Isang lumang 2x2 na dating poste ng trapal na nahulog. Gamit ang instinct para mabuhay, inabot niya ang kahoy gamit ang nanginginig na kamay, tinitiis ang sakit na dumidiin sa kanyang dibdib.
Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng purong galit. Buong lakas na iwinasiwas ni Sarah ang kahoy patungo sa ulo ni Corporal Rolly. Prak! Isang malakas na tunog ang bumasag sa mainit na hangin ng palengke. Ang kahoy ay tumama sa sentido ni Corporal Rolly na lumikha ng nakahihindik na tunog, dahilan upang mawalan ng balanse ang matabang katawan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ang kanyang paningin ay nagblangko sandali bago siya tuluyang nawala ng balanse. Ang kanyang pagkakasakal sa liig ni Sarah ay nabitawan at ang kanyang katawan ay bumagsak sa tumpok ng prutas at kahoy na may mabigat na tunog na parang sako ng buhangin na inihagis sa sahig. Lahat ng tao ay natigilan. Si Sarah ay umubo ng malakas habang hinihimas ang kanyang namumulang liig. Hinahabol niya ang kanyang hininga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, puno ng adrenalin at galit. Ilang segundo ang lumipas sa katahimikan na tila walang katapusan. Kahit ang hangin ay parang tumigil sa pag-ihip. Pagkatapos, isang batang tindero sa sulok ang sumigaw ng mahina. Tumba siya. Ang pangungusap na iyon ay naging mitsa. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Ang tapang ni Sarah. Nilabanan ni Sarah ang pulis. Ang mga sigaw ay umalinggaw-ngaw, yumayanig sa buong palengke. Ang mga mukhang kanina ay puno ng takot ay napalitan na ngayon ng sigla. Ang mga tindero ay lumabas mula sa likod ng kanilang mga pwesto. Ang ilan ay yumakap kay Sarah, ang iba naman ay nakatitig sa katawan ni Corporal Rolly na nakahandusay at walang malay. Wala na ang takot na gumagapos sa kanila. Isang nanay ang umiyak sa tuwa habang tinatapik ang balikat ni Sarah. Pinatunayan mong hindi tayo dapat laging manahimik, anak, sabi niya sa nanginginig na boses. Tumayo ng tuwid si Sarah. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay inikot ang buong palengke na ngayon ay nagsisigawan para sa kanya. Tanghaling iyon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw at sa gitna ng amoy ng bulok na prutas at alikabok, isang babae ang lumaban sa pang-aabuso at ang kanyang katapangan ay nagsindi ng maliit na apoy sa puso ng mga taong matagal nang piniling manahimik. Ang palengke na kanina ay puno ng tensyon ay nagbago at naging dagat ng boses. Ang hiyawan ay bumuhos mula sa bawat sulok, umaalingaw-ngaw tulad ng alon ng katapangan na matagal nang napigilan. Ilang tindero ang agad dumakbo palapit kay Sarah, tinapik ang kanyang balikat ng may pagmamalaki. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning, halo-halo ang ginhawa at paghanga. Napakahusay mo, sigaw ng isang matandang tatay habang itinataas ang kanyang kamay sa ere. Sa wakas may nangahas ding lumaban sa kanila. Si Sarah na hinihingal pa ay ngumiti ng tipid. Ang kanyang mga mata ay nagmasid sa paligid ng palengke. Hindi niya inakala na ang kanyang ginawa ay makapagpapagising sa katapangan ng napakaraming tao. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan, ngunit sa kanyang dibdib ay lumitaw ang mainit na pakiramdam na hindi pa niya naramdaman noon. Tunay na katarungan kahit simple. Sa sandaling iyon, mula sa dulo ng pasilyo ng palengke, dalawang ibang pulis ang dumating ng nagmamadali. Ang kanilang mga mukha ay maputla, ang kanilang mga mata ay balisa. Nang makita ang katawan ni Corporal Rolly na nakahandusay at may dugo na umaagos mula sa sentido, pareho silang huminto sandali. Nagkatinginan sila at lumapit ng may pag-aalinlangan. Walang sinumang nangahas na tumingin ang diretsyo kay Sarah na nakatayo ng tuwid sa tabi ng pwestong nagkawatak-watak. Nang walang sinasabing anuman, yumuko sila, binuhat ang matabang katawan ng kanilang kasamahan at inalalayan ito palabas ng palengke. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis ngunit alanganin, tila ang bawat pares ng mata na nakatingin ay patalim na tumutusok sa kanilang kahihiyan. Ang tunog ng kamera ng mga cellphone ay nagsimulang marinig mula sa iba't ibang direksyon. Ilang mga mamimili ang nagvideo gamit ang nanginginig na kamay, batid na sila ay nakasaksi ng isang bagay na pambihira. Isang paglaban na bihirang mangyari sa lugar na tulad nito. Ang mukha ni Sarah ay malinaw na nakuha sa video. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang hininga ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Ang video na iyon ay magiging saksi na hindi matatahimik. Habang ang mga pulis ay naglalakad ng mabilis bitbit si Corporal Rolly palabas, narinig ang maliliit na tawa at mahinang kantsaw mula sa mga tindero. Sigaraw, talo naman sa babae, bulong ng isa. Ang pangungusap na iyon ay nagdagdag ng kulay sa hiya na nakabitin sa hangin.
Nang ang mga hakbang ng mga otoridad ay nawala sa paningin, tumingala si Sara sa langit na nakapapaso pa rin sa itaas. Alam niyang hindi pa ito tapos. Sa gitna ng mga tapik sa balikat at papuri, ang kanyang isipan ay puno ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Alam ni Sarah na ang katatapos lang niyang gawin ay tiyak na babalik sa kanya sa anyo ng mas malaking problema. Ngunit sa kabila nito, wala siyang pinagsisisihan kahit kaunti. Ang hiyawan ng mga tao, ang tawa ng ginhawa, at ang respeto sa kanilang mga mata ay naging patunay na sa araw na iyon. Sa unang pagkakataon, ang takot ay nagawang talunin ng katapangan. Ilang oras matapos ang pangyayari sa palengke ng San Roque, tila nayanig din ang mundo. Isang video na maihabang 2 minuto na nagpapakita ng isang batang babae na hinampas ang ulo ng isang matabang pulis ang kumakalat na ngayon sa social media. Ang pamagat ay kapansin-pansin, babae, nilabanan ang abusadong pulis sa palengke ng San Roque. Sa loob ng ilang oras, libu-libong tao ang nanood, nag-share at nagkomento. Ang suporta ay bumuhos sa comment section. Ito ang matapang na babaeng kailangan natin, sulat ng isa. Panahon na para lumaban ang taong bayan sa pang-aapi, sigaw ng isa pa. Ang pangalang Sarah Magbanua ay binanggit bilang simbolo ng katapangan ng maliliit na tao na suklam na sa pang-aabuso ng mga otoridad. Ngunit sa likod ng tuwa ng publiko, isang tensyon na mas madilim ang nagsimulang tumubo sa headquarters ng rehiyon. Ilang opisyal ang nanonood ng parehong video sa malaking screen ng computer. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado, walang nagsasalita sa loob ng ilang sandali. Sa screen, malinaw na nakikita si Sarah, mahaba at itim na buhok, matatalim na mata, masikip na puting kamiseta na marumi dahil sa away. Sobra na ito, bulong ng isa sa kanila. Ngunit isang lalaking may mas mataas na ranggo ang tumitig lang ng malamig. Hindi siya nagreaksyon, hindi nagpakita ng emosyon, tahimik lang habang inuulit ang sandali kung kailan ang batuta ni Corporal Rolly ay nabitawan at ang kanyang ulo ay tumama sa lupa. Ilang sandali pa, inabot ng lalaki ang telepono sa kanyang mesa. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matigas, halos walang ekspresyon. Hanapin ang babaeng yan, maikli niyang sabi. Huwag hayaang lumaki ang balitang ito. Ibinaba niya ang telepono ng kalmado saka tumitig ulit sa screen. Doon, ang mukha ni Sarah ay nakatigil sa gitna ng hiyawan ng mga tao, isang simbolo ng paglaban na kapapanganak pa lamang. Ngunit para sa institusyon na kanyang pinamumunuan, ang simbolong iyon ay banta na hindi dapat palampasin. Sa kwartong iyon, malamig ang hangin. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa amoy ng panganib na kasisimula pa lamang. Samantala, sa kanyang masikip na inuupahang bahay, nakatitig si Sarah sa kanyang cellphone na maihalo-halong pakiramdam. Ang kanyang mukha ay lumalabas sa bawat post, bawat balita, bawat video clip na kumakala. Bayani ng bayan. Ganyan ang pamagat na nakapaskil sa screen. Ngunit sa likod ng papuri ay may takot na mahirap ipaliwanag. Alam ni Sarah na ang katapangan ay laging may kapalit. Sa labas, nagsimula ng kumilos ang mga espiya at sa likod ng pader ng institusyong nakaunipormeng kaki, ang pangalang Sarah Magbanua ay opisyal ng nasa listahan ng mga tinutugis. Ang araw ng tagumpay sa palengke ng San Roque ay naging simula ng pagtugis na yayanig sa kanyang buhay. Nagsimulang dumilim sa lungsod. Ngunit para kay Sarah, ang dilim ay hindi na lang oras ng pahinga. Mula nang mag-viral ang kanyang video, naramdaman niyang nagbago ang mundo sa kanyang paligid. Sa maliit niyang inuupahang bahay sa gilid ng lungsod, hindi na kasing tahimik ng dati ang paligid. Ilang beses siyang nakarinig ng tunog ng motor na huminto sa dulo ng masikip na eskinita kung saan siya nakatira. Ang tunog ng makina ay hindi na bago. Isang malaking motor na kulay itim ang huminto ng walang dahilan, tapos ay dahan-dahang umalis ng buksan ni Sarah ang ilaw sa teras. Noong una, akala niya nagkataon lang. Ngunit ang pangyayaring iyon ay naulit gabi-gabi. Sinasabi ng kanyang kutob na mayroong hindi tama. Minsan sa kalaliman ng gabi, nagigising siya sa tunog ng mga yabag sa labas ng bintana. Ang mga hakbang ay mabibigat, humihinto sandali sa harap ng pinto, tapos ay lumalayo ng dahan-dahan. Sa tuwing sinusubukan ni Sarah na lumabas para manigurado, ang natitira na lang ay katahimikan at mahahabang anino sa ilalim ng ilaw ng poste. Doon niya nagsimulang mapagtanto na ang kanyang katapangan sa palengke ng San Roque ay hindi lang siya pinasikat, kundi ginawa rin siyang target.
May nabunyag siyang isang bagay na matagal nang nakatago sa likod ng uniporme at ranggo. At silang mga nabunyag ay tiyak na hindi mananahimik. Ngunit kahit laging alerto ang kanyang katawan, ang kanyang diwa ay nanatiling matatag. Alam ni Sarah na ang takot ang unang sandata ng kaaway. Sa tanghali, ilang mga hindi kilalang tao ang nagsimulang magparoot parito sa paligid ng kanyang inuupahan. Nagkukunwari silang bumibili ng sigarilyo sa sari-sari store malapit sa eskinita, nakatayo ng matagal sa bungad ng daan, o nakatitig sa cellphone habang paminsan-minsang sumusulyap sa kanyang pinto. Nagkunwari si Sarah na walang pakialam, ngunit bawat segundo ay nagmamasid ang kanyang mga mata. Itinala niya ang lahat sa kanyang alaala, klase ng motor na gamit nila, mukha, damit, hanggang sa oras ng paglitaw nila. Kung iniisip nilang tatakbo ako, nagkakamali sila. Bulong niya ng mahina habang isinasara ang kurtina ng bintana. Ang katapangan sa palengke ay hindi resulta ng panandali ang emosyon. Alam niyang may bagay na mas malaki ang gumagalaw sa likod ng pangyayaring iyon. Sa ikatlong gabi, nang dalhin ng hangin ang amoy ng ulan mula sa malayo, tumayo si Sarah sa harap ng salamin. Nagbago ang kanyang tingin. Hindi na mukha ng isang karaniwang babae, kundi isang taong handang harapin ang panganib. Kung gusto nilang pumunta, magpunta sila, matigas niyang sabi. Batid ni Sarah, mula ng araw na iyon. Hindi na magiging pareho ang buhay niya. Ang katapangan na sa simula ay para lang ipagtanggol ang isang inang tindera, ay yumanig na sa pundasyon ng bulok na kapangyarihan. Nasaling niya ang pugad ng mga daga na nagtatago sa likod ng tsapa at uniporme. At gagawin nila ang lahat para patahimikin siya. Ngunit, si Sarah Magbanua ay hindi ang tipo ng babae na kayang busalan ng banta. 3 araw matapos na magmukhang tahimik muli ang palengke ng San Roque, ang tensyon ay gumapang papasok sa inuupahang bahay ni Sarah. Tanghali noon, isang lalaking nakabihis ng maayos ang kumatok sa kanyang pinto. Ang mukha nito ay blanko, ang boses ay matigas gaya ng isang taong nagsasaulo ng mga pangungusap. Summons mula sa presinto, Miss, sabi niya habang iniaabot ang isang makapal na brown envelope na may logo ng pulisya sa kaliwang itaas na sulok. Dahan-dahang tinanggap ni Sarah. Ang tingin ni Sarah ay nakapako sa mukha ng lalaki. Mayroong kakaiba. Ang lalaki ay hindi naka-uniporme, tanging puting polo shirt na plansado at sapatos na makintab na masyadong formal para sa isang karaniwang courier. Mula sa anong unit, tanong ni Sarah. Tipid na umiti lang ang lalaki. Basahin niyo na lang, Miss. Tapos ay umalis siya nang hindi na lumilingon pa. Pagkasara ng pinto, binuksan ni Sarah ang envelope ng maingat. Sa loob ay may isang formal na sulat na may letterhead ng institusyon ng gobyerno. Ngunit, agad nahuli ng kanyang mata ang katiwalian. Ang stamp sa ibaba ay malabo, at ang pirma sa ibabaw ng pangalang Major Dario Villamor ay mukhang resulta ng pangit na pamimeke. Kahit ang numero ng sulat at petsa ay hindi tugma sa formal na format na alam niya. Patibong, bulong niya ng mahina, ang instinct na hinasa ng hirap ng buhay ay muling nagpailaw ng alarm ng panganib sa kanyang sarili. Alam ni Sarah na kung pupuntahan niya ang patawag na iyon, malaki ang posibilidad na hindi na siya makabalik pa. Ang sulat na iyon ay hindi imbitasyon para sa paglilinaw. Iyon ay imbitasyon patungo sa pagkawala. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, kinuha ni Sarah ang lumanyang cellphone at sumulat ng maikling mensahe. 2 pangungusap lang ang laman. Rico. Nagsimula na silang kumilos. Kailangan nating mag-usap. Si Rico Alcantara ay hindi ibang pangalan sa kanya. Siya ay isang investigative journalist na minsan nang nagbunyag ng kaso ng kotong sa kapulisan bago pinatahimik ang kanyang mga report. Minsan na silang nagkatrabaho sa isang kampanyang panlipunan ilang taon na ang nakalilipas at mula noon alam ni Sarah ang isang bagay, ang katotohanan ay hindi madaling busalan. Binura niya ang history ng mensahe, matapos masend, pinatay ang kanyang cellphone, saka nag-impake ng ilang damit sa itim na backpack. Sa katahimikan, iniwan niya ang kanyang inuupahang bahay ng gabing iyon, naglakad ng mabilis sa pagitan ng madidilim na eskinita na may pakiramdam na ang bawat anino ay maaaring maging kaaway. Sa ibang lugar, sa isang kwartong may malamlam na ilaw, ang parehong lalaki na nag-abot ng sulat ay nag-report sa telepono. Natanggap na ng target ang sulat, pero hindi pa sigurado kung naniniwala siya, sabi niya.
Ang boses sa kabilang linya ay sumagot ng malamig. Bantayan lang. Kapag tumakas siya, alam natin kung sino ang tutulong. Ibinaba ang telepono. Sa ibabaw ng mesa, ilang sulat na may katulad na letterhead ang nakakalat, tanda na isang malaking plano ang inihanda. Sa labas, naglakad ng mabilis si Sarah patungo sa direksyong hindi pa tiyak. Hinahabol siya ng institusyong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya at tinutugis ng puwersang gustong palipiin ang katotohanan sa katahimikan. Gabing iyon sa isang lumang boarding house sa gilid ng lungsod, nakaupo si Sarah kaharap si Rico. Ang malamlam na ilaw na nakasabit ay dahan-dahang umuugoy dahil sa hangin mula sa bintanang nakabukas ng kalahati. Na may pagod na mukha at mga matang hindi maalis sa screen ng laptop, ipinakita ni Rico ang ilang lumang dokumento. Si Corporal Rolly ay hindi basta ordinaryong pulis palengke, mahina niyang sabi. Sa screen, ang hanay ng mga pangalan, petsa, at halaga ng pera ay nakatala ng maayos. Bahagi siya ng malaking sindikato ng kotong na nag-operate sa buong palengke at terminal. Ang perang nakukolekta nila ay dumadaloy sa iisang tao. Pagpapatuloy ni Rico sa mabigat na boses. Major Dario Villamor. Ang pangalang iyon ay lumabas sa kanyang labi tulad ng pagbanggit sa isang bagay na matagal nang nagtatago sa anino ng institusyon. Tinitigan ni Sarah ang screen na may tensyonadong mukha. Nakita niya ang mga lumang litrato ni Rolly na nakatayo, kasama ang ilang taong nakauniporme. Ang iba ay nakangiti, ang iba ay nagtatago ng mukha. Sa background ay nakapaskil ang board na may nakasulat na koordinasyon ng seguridad ng lungsod. Lahat ay mukhang opisyal. Ngunit para kay Rico, ang mga litratong iyon ay malinaw na ebidensya ng bulok na sistema na tumatakbo na sa loob ng maraming taon. Madulas itong si Villamor. Patuloy ni Rico habang nagsisindi ng sigarilyo. Tuwing ang pangalan niya ay halos mabunyag, nawawala ang saksi. Nawawala ang dokumento o ang kaso ay biglang idinedeklarang sarado na. Ang usok ng sigarilyo ay kumapal, lumilikha ng manipis na ulap sa pagitan nila. Mahigpit na hinawakan ni Sarah ang kanyang tuhod, mainit ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Ngayon ay lubusan na niyang naiintindihan na ang insidente sa palengke ay hindi lang simpleng girian. Nasaling nito ang ugat ng maruming kapangyarihan. Paon lang si Rolly, mahinang sabi ni Rico habang matalim na nakatingin kay Sarah. Sinaktan mo ang Paon pero ang hari ay galit na ngayon. Ang pangungusap na iyon ay bumaon sa isip ni Sarah parang tinik. Bago lang niya ganap na napagtanto na ang kanyang mapusok na aksyon nung araw na iyon ay hindi lang siya pinasikat, kundi ginalit din ang isang taong may kapangyarihan na nasa mas mataas na posisyon. Si Major Dario Villamor, ang mataas na opisyal na matagal nang nagtatago sa likod ng mga opisyal na pagpupulong at maayos na uniforme, ay nagbigay na ngayon ng direktang atensyon sa kanya. Kung siya na ang kumilos, hindi na ito simpleng pagdidisiplina, sabi muli ni Rico Alcantara, habang nakatingin sa digital map na puno ng mga tuldok ng lokasyon ng palengke sa buong lungsod. Pagtugis na ito. Lahat ng tuldok na iyan ay konektado sa iisang daloy ng pondo. Natahimik si Sarah ng matagal. Ang tunog ng kuliglig sa labas ng bintana ay parang ang layo. Tila nang gagaling sa ibang mundo. Tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang naririnig sa kanyang tainga. Magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay lalong bumibigat. Puno ng halong galit at takot. Ngunit sa likod ng takot na iyon ay lumitaw ang determinasyon na dahan-dahang tumitigas. Kung totoo ngang ang lahat ng ito ay may kinalaman kay Villamor, sabi ni Sarah sa wakas sa matigas na tono, hindi ako pwedeng huminto sa gitna ng laban. Pinatay ni Rico ang kanyang sigarilyo sa metal na ashtray at tinignan si Sarah nang may tipid na ngiti. Alam mo na giyera ang ibig sabihin nito. Tumango si Sarah nang walang pag-aalinlangan. Nasimulan ko na at hindi ako aatras. Sa labas ng kwarto, malakas ang ihip ng hangin sa gabi. Dala ang amoy ng ulan at kutob na ang mas malakas na bagyo ay naghihintay sa kanila sa unahan. Gabing iyon, madilim ang langit at walang bituin, tanging ilaw ng poste na malamlam ang sumasalamin sa naipong tubig ulan. Mabilis na naglakad sina Sarah at Rico sa pagitan ng mga anino ng lumang gusali na nakatayong tahimik sa gilid ng lungsod. Isang malaking bodega sa harap nila ang mukhang gusaling na pabayaan. Ngunit, alam ni Rico na ang lugar na iyon ang sentro ng ikot ng pera mula sa kotong na matagal na niyang sinusubaybayan.
Ang amoy ng kinakalawang na bakal at lumang langis ay pumuno sa hangin nang itulak nila ang malaking pinto na halos matumba na. Sa loob ng bodega, ang tunog ng tulo ng tubig mula sa butas na bubong ay naririnig na maindayog tulad ng orasan na nagbibilang ng oras ng panganib. Gamit ang maliit na flashlight, tinunto nila ang mga kahoy na estante at tumpok ng mga kahon. Sa ibabaw ng isa sa mga mesa na puno ng alikabok, nakahanap si Rico ng isang malaking libro na natatakpan ng lumang tela. Nang buksan ang libro, bawat pahina ay nagpapakita ng listahan ng mga pangalan, numero ng transfer, at inisyal ng mga mahahalagang opisyal. Mabilis na nagbasa si Sarah, nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwing nakahahanap ng mga pangalan na tila pamilyar sa kanyang pandinig. Sa mga talang iyon, nandoon ang listahan ng mga palengke at terminal sa iba't ibang lugar. Lahat ay may kasamang halaga ng regular na setoran. Mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Ang boses ni Sarah ay nanginginig sa pagitan ng gulat at galit. Tumango si Rico ng dahan-dahan. Kung mailalabas natin ito, magbabago ang lahat, sabi niya habang kinukunan ng litrato ang ilang pahina, gamit ang maliit na kamera sa kanyang kamay. Ngunit bago pa nila maituloy, ang tunog ng mabibigat na hakbang ay umalinggaw mula sa labas ng bodega. Hindi isa, kundi ilang hakbang ng sapatos na sabay-sabay. Papalapit ng dahan-dahan, ngunit tiyak. Nagkatinginan sina Sarah at Rico. Batid nilang ubos na ang kanilang oras. Biglang nagliwanag ng husto ang mga ilaw sa bodega. Pareho silang napapikit. Nang lumina umuli ang kanilang paningin, ang figurang nakatayo sa pintuan ay nagpayelo ng kanilang dugo. Si Major Dario Villamor ay nakatayo ng tuwid na may kumpletong uniforme. Ang tingin ng kanyang mga mata ay matalim tulad ng agila na nakatingin sa biktima. Sa likuran niya, 4 na pulis na armado ang nakatayo na may mga naninigas na ekspresyon. Sa tingin mo ba makapaglalaro ka ng apoy nang hindi napapaso, Sarah, sabi niya sa malamig at kalmadong boses. Ngunit, puno ng banta. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang itim na sapatos ay umalinggaw sa sementadong sahig. Sa kanyang kanang kamay, isang baril ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Agad na hinila ni Rico si Sarah sa likuran, ngunit ang tingin ni Villamor ay hindi umalis kahit kaunti sa mukha ng babae. Ang bodega na kanina ay tahimik ay naging entablado na ngayon ng tensyon. Sumulyap si Rico sa bintana sa gilid na bahagyang basag, naghahanap ng lusutan para makatakas. Ngunit, 2 pulis ang agad na humarang sa daang iyon. Ang viral news mo ay sapat na para pahirapan kami. Patuloy ni Villamor sa patag na tono. Pero ang pumunta diretso sa lungga namin. Katangahan yan. Ang tunog ng mga hakbang ng kanyang mga tauhan ay papalapit. Ang sapatos nila ay tumatapak sa mga sobrang puno ng pera na nakakalat sa sahig. Tumitig si Sarah ng diretsyo kay Villamor. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Gusto ko lang lumabas ang katotohanan, matigas niyang sabi. Kahit na hinahabol niya ang kanyang hininga. Umiti ng malamig si Villamor saka itinaas ang kanyang baril kapantay ng dibdib. Katotohanan, Miss Sarah, mahina niyang sabi. Minsan kailangang busalan para sa kaayusan. Sa isang iglap, ang paligid ay naging tahimik at nakakakilabot. Isang maling hakbang ay maaaring magtapos sa balang tatago sa hangin ng gabing iyon. Binasag ng putok ng baril ang katahimikan tulad ng kidlat na tumama sa dibdib. Ang pagsabog ay umalinggaw sa buong bodega, tumalbog sa dingding na lumang bakal na nayanig. Si Rico na nakatayo sa harap ni Sarah ay sumuray-suray. Ang pulang dugo ay bumulwak mula sa kanyang balikat, binabasa ang lumang polo na suot niya. Takbo! Sarah! Malakas niyang sigaw. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa mesang puno ng sobre at notebook na nagkalat sa sahig. Tinignan siya ni Sarah sandali, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagitan ng gulat at sindak, ngunit ang instinct na mabuhay ay agad na nangibabaw. Tumalikod siya at tumakbo ng buong lakas patungo sa likurang pinto ng bodega, tinatahak ang hangin ng gabi na maalinsangan at puno ng amoy ng bakal at alikabok. Sa likuran niya, ang tunog ng mabibigat na hakbang at sigawan ng mga pulis ay umaalinggaw kasabay ng refleksyon ng ilaw ng flashlight na tumatago sa dilim. Sumuot si Sarah sa isang masikip na daan sa likod ng bodega, nilundag ang tumpok ng kahoy at mga sako na sira-sira na nakakalat. Hinahabol niya ang kanyang hininga, nanginginig ng malala ang kanyang dibdib, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling matalas at nakatuon.
Takas muna. Saka na ang problema. Mula sa malayo, ang tunog ng sirena ay umuugong papalapit bawat segundo. Sa langit ng gabi, ang ilaw ng isang maliit na helikopter ay nagsimulang umikot, winalis ang lugar ng nakasisilaw na puting liwanag. Patuloy na tumakbo si Sarah nang hindi lumilingon, tila ang takot niya ay naging lakas. Ngunit, bawat hakbang ay parang mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kamalayan na sa likuran doon, may isang tao na marahil ay nag-aagaw buhay. Binangga niya ang bakod na alambre, napunit ang tela ng kanyang damit, saka gumapang palabas patungo sa isang bakanting lote. Sa malayo, ang anino ng mga sasakyan ng pulis ay makikitang nakahanay ng maayos sa pangunahing kalsada. Napalibutan na nila. Bulong niya ng mahina habang pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha. Nang akmang tatakbo na siya ulit, narinig ang mabilis na hakbang mula sa kanang bahagi. Lumingon si Sarah at parang huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Mula sa likod ng dilim ay lumitaw ang isang figura na malaki ang katawan na naglalakad ng dahan-dahan habang ang isang kamay ay nakadiin sa benda sa kanyang ulo. Ang ilaw ng sasakyan sa malayo ay tumanglaw sa mukha na iyon, ipinakita ang tabingi ng ngiti na kilalang kilala niya. Si Corporal Rolly, ang pulis na dapat sana ay wala ng malay sa palengke. Ngunit ngayon ay nakatayo siya ng tuwid, ang tingin ng kanyang mga mata ay malamig at puno ng paghihiganti. Huminto si Rolly ilang metro sa harap ni Sarah, naniningkit ang mga matang nakatitig sa kanya, na hawak pa rin ang gilid ng pinto ng bodega. Sa tingin mo nanalo ka na nung oras na yon? Ha? Mahina niyang sabi sa boses na mabigat at paos. Ang tuyong dugo ay nakadikit pa rin sa gilid ng kanyang mukha, nagbibigay ng impresyon ng lumang sugat na hindi pa talaga tuluyang gumagaling. Umatras si Sarah ng isang hakbang, hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Alam niyang ang lalaki sa harap niya ay hindi na lang basta isang tiwaling alagad ng batas. Siya ay naging simbolo ng paghihiganti ng isang sistema na tumatangging mapahiya. Ngumiti ng tipid si Rolly habang inilalabas ang maliit na baril mula sa kanyang baywang. Hindi ka pa tapos sa amin, malamig niyang bulong. Sa isang iglap, tumalikod si Sarah at muling tumakbo patungo sa maliit na gubat sa likod ng industrial area. Iniwan niya ang bakas ng dugo ni Rico Alcantara at ang tunog ng tawa ni Corporal Rolly na umalingaw-ngaw ng mahaba sa gitna ng madilim na gabi ng lungsod. Ilang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa lumang bodega na iyon, ang media ay paulit-ulit na ibinabalita ang parehong istorya. Ang viral na babae na si Sarah Magbanua ay idineklarang nawawala ng walang bakas. Naglabas ang kapulisan ng opisyal na pahayag na siya ay tumakas matapos atakihin ang mga otoridad at masangkot sa mga subbersibong aktibidad. Ang mukha niya ay nakapaskil sa screen ng telebisyon katabi ang isang salitang kapansin-pansin, wanted. Ngunit sa likod ng mga balitang iyon, maraming panig ang nagsimulang magduda sa katotohanan ng bersyon ng mga otoridad. Maraming tindero sa palengke ng San Roque ang nagsisindi ng kandila tuwing gabi para ipagdasal ang kanyang kaligtasan. Sa social media, ang debate ay hindi humuhupa. Sino nga ba talaga si Sarah Magbanua, kriminal o bayani? Samantala, sa ibang lugar, si Rico Alcantara ay ginagamot pa rin ng palihim sa isang underground hospital. Siya ay buhay, ngunit tinutugis na may sugat sa balikat at malaking sikreto na nakatago sa kanyang isipan. Malayo sa atensyon ng publiko, sa isang kwartong walang bintana sa loob ng headquarters ng intelligence ng bansa, isang lalaking may mataas na ranggo ang nakaupo sa harap ng malaking screen. Ang kanyang uniforme ay maayos, ang kanyang mukha ay patag na walang ekspresyon. Sa harapan niya, ang viral video tungkol kay Sarah ay inuulit mula sa simula. Ang sigawan sa palengke, tunog ng hampas ng kahoy hanggang sa hiyawan ng masa ay malinaw na naririnig sa tahimik na kwartong iyon. Nang huminto ang recording sa sandaling nakatayo si Sarah na humahamon, inilapit ng lalaki ang kanyang katawan sa harap. Ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa tingin ng kanyang mga mata na malamig at puno ng kalkulasyon. I-activate ang Operation Shadow, maikli niyang sabi ng walang emosyon, habang pinipindot ang isang buton sa itim na panel sa gilid niya. Ilang tauhan na nakasuot ng itim ang lumitaw sa likod ng salamin ng kwarto. Hindi sila nagsasalita, tumatanggap lang ng utos sa pamamagitan ng maikling pagtango. Sa ibang screen, isang digital map ang lumitaw. Puno ng mga pangalan na may markang pula. Ang iba ay mga opisyal, ang iba naman ay mga mamamahayag.
Sa ibabang sulok ng screen nakalagay ang pangalan ni Sarah Magbanua na may nakasulat na special status. Muling tumahimik ang kwarto. Tanging ugong ng server at mga hakbang ng sapatos na papalayo ang naririnig. Tinitigan ng opisyal na may mataas na ranggo ang screen ng isa pang beses. Sa sandaling iyon, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Mas may silbi ang babaeng ito ng buhay kaysa patay. Bulong niya ng mahina. Tila lumipat ang kamera sa ibang lugar. Ang malamig na liwanag ng neon light ay tumatanglaw sa pader na semento na walang kulay. Sa gitna ng kwarto, nakaupo si Sarah na nakatali sa isang metal na upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa talim. Dalawang ahente ang nakatayo sa likuran niya, ngunit hindi nangangahas na tumingin ng diretsyo. Ang kanyang paghinga ay regular, ang kanyang determinasyon ay malinaw. Hindi pa siya sumusuko. Tumitig si Sarah ng diretsyo sa nakatagong kamera sa sulok ng kwarto, tila alam niyang may nagmamasid sa kanya. Sa labas, ang bakal na pinto ay sarado ng mahigpit, ang ilaw ay dahan-dahang namatay. Ang natira na lang ay ang tatag ni Sarah sa loob ng malamig na kadiliman, humahamon at puno ng kahulugan. Ang screen ay naging itim, nag-iiwan ng mahabang katahimikan na nagpapatunay sa isang bagay. Ang bagong laro ay kasisimula pa lamang at ang Operation Shadow ay opisyal nang nagbukas ng unang kabanata nito.